Hi, good morning. Good morning, my darling. Okay, I will live. Live na ba tayo? Okay, do. Medyo mahina yung signal today. I hope naging okay itong live natin. We'll see what's gonna happen. Oh, may nanonood na 47, 48, 49, 50. Okay. Hi, Kaloy. Fight, fight, fight. My Paris. How are you, my darling? Okay, si Ma'am Parvina, Orlando Nicolas, ayan, Ren Reclusio, Priscilla, at marami pang iba. Thank you so much for watching. Please share. So, pag-usapan natin ang mga maiinit na balita in connection pa rin sa ating laban dito sa The Hague or Den Haag in the Netherlands. Andito pa rin po ako sa Netherlands but later, baka mag-drive kami. Maybe saan ba yun yung malapit dito? Sa Germany or sa Belgium? We don't know yet. Diba? Gusto na mag-drive at tignan namin yung mga palangga natin doon na nag-iimbita sa mga bagay-bagay sa buhay. Alright? Sir Zoro nandito. Okay, yan. Pakigorgor nga yung mga dapat gurugurin. Okay, syempre yung okay, accidentally ano yun, nabasa ko pala kay Attorney Trixie. Okay. Bayan. So yung rally, yung peaceful gathering natin sa birthday ni Pangulong Duterte ay tuloy-tuloy pa rin. Dito kasi sa The Hague, okay. So marami talagang pumupunta like yung kaibigan ko from Los Angeles, Palangga. So hahabol siya dito mamaya yung kanyang flight. So nag-message siya sa akin, sabi nga niya sa akin, Palangga, hanggang kailan ka ba dyan? Pero siya yung unang-unang nagyaya sa akin talaga nung dito. Kaya lang during the time nung nasa LA pa ako, medyo busy-busyhan ako. Sabi ko, I'm not sure yet. Tapos hindi ko na siya na-message. Nagulat na lang siya. Nandito na ako. Even yung ibang friends ko, bruha ka. Nandyan ka na pala. Hindi ka man lang nagpaalam. But anyway, so yun, susunod siya. At yung flight niya nga mamaya. Ang sabi niya sa akin, kailan ka ba uuwi? Seko, dito na ako titira sa Netherlands. Kung pwede nga lang, magpa-aresto na rin ako sa ICC katapat ng kwarto ni PRRD. Pero seryoso ako dyan, you know? Diba? At least hindi ko na kailangan mag-apply ng kanyang visit. Diba? Kung magkapit-bahay na kami ni PRRD doon. So, parami yung mga kaibigan na pupunta dito na talagang to show support. Pero gusto ko lang pong sabihin sa inyo na wala siyang big event. Wala siyang organized event na katulad nung 23 na libo-libong pinakita natin yung mga tao. But still, you can come to show support, you know, dito sa labas o loob ng not loob pala. Hindi pala pwede pumasok sa loob. Sa labas ng ICC at doon sa my detention area. Yun yung mga pinupuntahan ng mga kababayan natin. Welcome naman doon. Anytime you just to show support. Maganda nga mapuno natin yung kalsada nila. Baka sagaling sabihin nila, ano ba itong mga Pilipinong ito? Diba? Pinuno na yung kalsada dito sa Netherlands. O sige, i-release na nga namin yung former president ninyo. At mukhang mahal na mahal nga ka ng Pilipino. O sige na, i-release na natin. Those are wishful thinking lang. Huwag nyo i-twist yung sinabi ko. Okay, ang dami kasi nag-twist. But yun, ganun talaga. Masabi nila na Maharlika, nadulas dahil malapit na lumabas si PRRD. I'm just being optimistic and positive, okay, na malapit nang lumabas ang Pangulong Duterte. Malay mo, sa 28, lalabas na ang mga brusko nating mga kababayan, ang mga kaparian dahil nagsasalita na, dahil nasa road na nga tayo to perdition, which is ang sinabi ni Inday Sara doon sa speech niya, na napapunta na tayo sa Karimlan. Okay? Hindi ba tayo papunta sa Karimlan dyan sa Pilipinas? Ngayon, mga kababayan, nung sinabi ni Indayan, syempre umaalma itong, itong bangag administration sa pamamagitan ng kanilang vlogger na itinalaga nila na ang tanga talaga, di ba? Abogagang walang alam.
Okay? Puro lamang emosyon. Hindi ganyan ang laban sa buhay. Hindi puro emosyon or kasinungalingan. Dahil ang Presidential Communication Office, yan ay extension ng bangag na presidente na magsasabi kung ano ang mabuti at ginagawa ng kanilang pamunuang bangag. Pero nagre-reflect nga na talagang bangag sila, the way sila magsasagot-sagot. Diba? Katulad nitong si Castro. Nung tinanong siya ng mga media na anong masasabi mo patungkol sa sinabi ni Vice President Sara Duterte na road to perdition na nga ang Pilipinas. Ang sabi naman ng dugyot vlogger, tawagin na lang natin siya ng dugyot vlogger. Okay? So niya, baka hindi siya nanonood. Hindi daw nanonood si Vice President Sara ng press briefing nila, kaya daw hindi alam ni Inday Sara yung kanilang ginagawa na magaganda sa Pilipinas. At ang sinasabi dito nung dugyot vlogger, turn to undersecretary, okay, na kung maging president, maging ang leader daw ay katulad ni Inday Sara, mas parang lulubog daw yung ating bayan natin. Ang tanong ko nga, mga kababayan, kayo yan, ano ba ang ginagawa ng bangag administration? Nasabi ni dugyot vlogger, yung Malacanang, dugyot na abogagang vlogger, na parang alam mo tumutula lagi, na parang keso din, tumutula-tula, na ano tayo, no, mga kababayan, eto yung ganito, yung mga, hindi siya sincere, hindi siya coming from the heart and coming from normal na tao pag sumagot. Okay? Kaya wag nyo na ikumpara sa akin yan, malayo yan. Kakain muna siya ng maraming polvoron. Okay? Dahil wala yung paninindigan para sa Pilipino. Ini-echo niya lang yung kabangagan ng kanyang amo. Now, here we go. Ano ang nakikita ninyo na mga proyekto ng bangag para masabi na tayo ay hindi papunta sa kadiliman, sa kahirapan, or sa karimlan? Kasi yun ang ibig sabihin. Imagine nyo, for the last, ito na lang taon na ito, from January, February, March na tayo ngayon, ang laman ng kanilang press briefing ay Pangulong Duterte, Inday Sara, and vloggers. Yan ang kanilang achievements ng gobyernong ito. Ang gipitin tayong lahat. Ulitin ko, nung panahon ni Pangulong Duterte, deadma ang mga vloggers, mga dilawan, pulahan, o kung ano paman. Hindi yan nagkakaroon ng puwang everyday sa mga press briefing, and Spokes Harry Roque can attest to that, na hindi yan vision or mission or intention or goal ng gobyerno ni Pangulong Duterte na pagpapapatulan itong mga vloggers. Alright? Kasi ang hinatupag ng Pangulong Duterte kung paano niya paano magkaroon ng peaceful living ang mga Pilipino. Through that war on D. Kung paano gustong tuliin ni PRRD ang mga tax evader katulad ni Lucio Tan, Mylong, Dunkin Donuts, kung ano pa, para ibalik ang pera sa mamamayang Pilipino. Yan ang pinagkabalahan ni Duterte. Kung paano bigyan ng karangyaan na buhay o magandang kalinga ang ating mga men and women in uniform na yung karamihan ay ayaw pa mag-speak up para marinig ang kanilang boses. Ngayon, mga kababayan, okay? Ano ang gagawin? Ano ang mga ginagawa nitong itong Malacanang? Apektado sila. Apektado dahil ang sinasabi ng bangag na administrasyon na inuuna daw ni Inday ang mag-travel dito sa Netherlands. Ang tanong ko sa mga bangag na ito, pumunta ba si Inday dito, si VP Sara, para mag-travel siya, like, business trip or luxury trip? Nakalimutan mo ba, dugyot, vlogger ng Malacanang turned undersecretary,
ng amo mo na nag-umikot-ikot sa buong mundo at bit-bit pa ang mga pulboronic niyang mga kajaming na sinabi na nakakuha siya ng mga pledges from all over the world kung saan man siya pumunta. Na hanggang ngayon, hindi pa na ipapaliwanag, okay? Hindi pa na ipapaliwanag kung nasaan na yung mga, kung magkano ang nagastos doon sa pag-ikot-ikot ni Bangag sa iba't ibang panig ng mundo, doon sa mga pledges na sinasabi na wala namang pledges dahil wala pong gustong magtiwala, kung meron man kakarampot na ibang lahi na mag-invest sa Pilipinas dahil nagbalikan na ang extortion mismo galing sa gobyerno ni Bangag. Extortion sa airport, extortion sa mga business na, bago magsimula ang mga foreigners or mga investors ay kumukubra na ang mga tiwaling kaalyado ni Bangag. Right? Now, gusto natin, Ren John, what do you think about the newly imposed online voting for OFWs in the upcoming national election? I'm anxious that it might be vulnerable to hacking. We talked about that already, Palangga, actually, with Attorney Glenn Chong. Intention nila yan. Pwede nilang ngang dayain, intention nila yan para dayain ang halalan. But, we'll talk about that later. Maybe I will invite Attorney Glenn Chong para ma-update natin yung ganyang, kasi, napag-usapan na namin even nung mga nakaraan ilang beses. But this time, let's talk about that later with our guest. Okay, sabi ni Shelly, Miss Maharlika, watching from New York po. Wow, thanks for supporting Tatay Digong, praying for his health and justice to bring back home sa Pinas. Salamat rin po, and I'm praying rin for safety sa lahat ng nagka-travel dyan sa Dahig. Godspeed. Thank you, Shelly CMM. Si Ka Iscoela, thank you so much. Ayan ang comment. Thank you so much for all your help. Really need your help at this difficult times. I appreciate it so much sa lahat po ng mga palangga ko na nagpapaabot ng help. Thank you very much. Okay. Now, ngayon, mga kababayan, so, balik tayo dun sa travel. Si Inday Sara, hindi siya nag-travel dito para magpa-cute katulad ni Bangag. Nag-travel siya dito para hindi lang protektahan ang Pangulo Duterte na tatay niya, kundi protektahan ang karapatan ng mamamayang Pilipino dahil sa pagkidnap ni Bangag kay Pangulong Duterte. Ipinagkanulo ang Pangulong Duterte gamit ang iligal na pang-aabuso sa kapangyarihan ng batas o kapangyarihan niya para mag-ready ng private plane para isakay o ikidnap ang Pangulong Duterte, pakipag-alyansa niya kay Torres sa mga tiwali. Hindi lang ito usapin patungkol kay Pangulong Duterte. Ito ay pagpapakita, kaya nandito si Inday Sara, to protect all of us. Na dapat hindi na ito maulit ang pangkikidnap sa kahit kanino mang Pilipino. Diba? So yun. Ngayon, itong mga bangag dyan sa Malacanang, apektado na talaga ang mga walang hiya dahil ang ating mga OFW, by the way, gawin natin itong zero remittance fee sa darating na March 28 sa birthday. Simulan natin sa birthday ng Pangulo hanggang April 4. Kung pwede nga lang, di ba, isang buwan. Okay? O buong taon. Kaso lang, yung mga kapamilya nyo doon, dapat silang bigyan ng bagyan ng ayuda ng gobyernong Bangag para hindi na sila umasa sa inyo. Which is yan naman talaga ang dilema nating mga Pilipino. Kaya tayo nagpapadala ng pera sa Pilipinas dahil ang ibang mga kamag-anak natin walang ganong opportunity na makapaghanap buhay dahil nga instead na yung pera ng gobyerno ay ilaan para sa mga development projects or mga livelihood programs ay hindi nila nilalaan kundi ninanakaw nila at kumukuha sila ng kaperangkot na pang-ayuda para bilhin ang boto ninyo. Okay? So, back to zero remittance, gusto ko lang magbigay ng reaction dito, okay, sa mga bangag. Nakakatawa talaga sila. Unahin natin si Enrile. Okay, hindi pa ba kukunin ng lupa yan? Ang haba ng ng ini-enjoy niyang buhay
at the expense of Filipino people. Ngayon, I believe itong sabi ng Julul na ito. Ayan. Ang sabi ng Julul, tungkol sa, ang sabi niya, yan really patungkol sa zero remittance. Karapatan po ito ng OFW at mga katulad ko na nagbibigay ng tulong. Alam niyo naman yan, random people ay nagbibigay tayo pa konti-konti. Karapatan namin kung magpapadala ba kami o hindi. Wala namang batas na nagsabi na dapat araw-araw, every other day, every week o every month, magpadala ka ng pera. As OFW kunyari ako, pwede ko namang ipunin ang pera ko at bibit-bitin ko na lang pag uwi ko. But dito ngayon sa babasahin ko sa sinabi ni Enrile, sabi niya, this is a humble, unsolicited reminder to our social and political leaders. Whoever advised Filipino OFW ang sinabi ni Enrile. May panakot kasi sabi niya, as I said before, for every action there is always a possible counter-action. Sanay talaga silang manakot. Karapatan natin yan. Pwersahan ba ang pagpapadala ng pera sa ating mga palangga sa Pilipinas? Hindi po yan pwersahan. Diba? Ang ibang dyan siguro, iniipon nyo ang inyong mga pera, nagpapadala kayo quarterly, every 6 months or whatever. It's your choice. Imagine nyo mga kababayan, pati yung ating kalayaan kung kailan natin i-hold ang ating pagpapadala ay pinanghihimasukan ng mga bangag. Now, ang sabi niya, hindi pa nakukuha ng lupa. Alright, sabi niya, sabi ng Julul, nasa na yun? Okay, sabi niya, as I said before, for every action, there is always a possible counteraction. If such advice is followed by some OFWs, what will happen should Congress, for instance, retaliates and cancel or also suspend the tax privileges of the OFWs that follow the advice? Nakita ninyo? But the targeting OFW, maliwanag pa sa sikat ng araw na tinatakot na po ang mga OFW na kapag sumunod sa panawagan na huwag munang magpadala from March 28 to April 4 ay gagawa ng hakbang ang Kongreso para para bawiin yung mga tax o isuspendihin ang mga tax privileges ng OFW na susunod daw sa advice. Anyway, hindi porket ang isang OFW na hindi nagpadala noong March 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, ang ibig sabihin niya ay sumunod sila sa ating panawagan. Yung iba nga, hindi naman tayo kilala. Diba? Kung lahat, imagine ninyo, tatargetin nila lahat ng listahan ng mga OFW sa POAA, kung saan man yung kanilang, yung mga list ng OFW na hindi nagpadala from March 28 to April 4, ay magre-retaliate sila gamit ang kapangyarihan ng Kongreso para bawiin yung isuspendihin ang mga pribilehiyo ng OFW retaliation or ganti
nila dahil tayo ay nagpuprotesta na wag muna magpadala para ipakita sa gobyerno ni Bangag na marami talagang marami talagang sumusuporta sa panawagang ito to what? To show support na hindi tama ang ginagawa ng Bangag na administrasyon sa pangidnap kay Pangulong Duterte para ialay ang ulo ni PRRD sa banyaga. Ito yung ating panawagan. Hindi para tumbahin ang ekonomiya ng Pilipinas dahil ang tumutumba sa ekonomiya ng Pilipinas ay ang mismong Bangag dahil sa pagnanakaw nila, sa involvement nila sa smuggling, involvement nila sa kidnapping, no? At involvement nila sa lahat ng anomalya o pagnanakaw nila. So there's no way na ang OFW, me, you, na ang dahilan para i-destabilisa or itumba ang ekonomiya ng Pilipinas. Wala kaming kakayahan nun. Ang may kakayahan at patuloy na ginagawa ang buwaka ng inang Marcos Jr., si Lisa Tanas, silang dalawang partner sa kidnapping kay Pangulong Duterte at kay Sheena, kay distressed mother, sa pakikipagsabuatan ni Teddy Boy Locsin Jr., ng kanyang asawang si Marie Louie Barcelon, ang DFA, ang ISAF, at kung sino-sino pa. Ganito po sila mag-retaliate sa inyo o gumanti mga OFW kung minamahal. Kasi yung mga Filipino na naka-base na talaga dito sa London, na they are citizen na dito sa mga lugar kung nasaan man sila, ay hindi yan maapektuhan. Pero ang target kayo, OFW, ganito gagantihan kayo at tatanggalin yung mga pribilehiyo na ibinigay ng gobyerno at more on panahon ni Pangulong Duterte ang talagang binigyan kayo ng matamang trato. Now, balikan natin sinabi ng Julul, okay? Alright. Ang sabi pa niya, kapag daw, kung sino man daw ang sumunod sa panawagan na ito, ay pwede nga tayong balikan o, mag-retaliate itong kongreso na ito, mga kongreso. Sabi pa ni Enrile, the OFWs are income tax free on their earnings abroad. Is it true? Income tax free ba talaga kayo dyan? They do not pay travel taxes. Hindi ba talaga kayo nagbabayad ng travel taxes? Pero alam ko nung Pangulong Duterte, talagang tinanggal yan. Hindi pa ba, sa panahon ni Bangag, sinisingil pa ba kayo o talagang free kayo? Gusto ko lang makita yung mga comment ninyo dyan. Sabi pa niya, in addition, they have to have passports to be able to work as OFWs. So panakot ito, kakansilin nyo lahat ng passport ng OFW na hindi magpapadala sa March 28 up to April 4? Sabi pa niya, Congress granted these privileges to them by laws enacted by it. I earnestly suggest to our OFWs to study carefully that advice to them before they get burned by it. Ano sabi nito? May travel tax po ako. O, tignan mo. So, fake news to. Nagbabayad kayo ng travel tax. Pero alam ko, di ba, nung panahon ni PRRD, kung tama yung ng recollection ko, ay hindi na kayo babayad ng taxes. Ang sabi ni Tita Kay, free po basta may OEC. Ang sabi naman ni fashionista, nagbabayad po kami ng tax dito sa Thailand. So, a part of statement ni Tanda, ng traidor na si Enrile, ay fake news. Alright? But anyway, okay, going back dun sa issue na, ganito sila. Ganito po kademonyo ang gobyerno ni Marcos Jr. Magkakasabwat sila na kayo pag hindi kayo nagpadala from March 28 to April 4, ay posibleng magre-retaliate ang Kongreso. So ang inyong gobyerno, hindi sila nagtatrabaho, wala sila dyan para bigyan kayo ng kaalwanan. The moment na mag-protest kayo dahil yung hinaing ninyo na hindi tama ang ginagawa ng Bangag, magre-retaliate sila. And this is very adiktador. Okay? Adiktadorya po talaga ito. Okay? So yan mga kababayan. Alright. Lola, thank you so much. Lola, thank you very much. Advance ito. Sabi ni Karen, Whitmore, thank you palaga. Advance happy 80th birthday, Tatayo. Please take good care of yourself. Anything will be all right.
Si Palangga. Maisog Vancouver. Sandra, thank you. God, please remind them about the special book sale of Kingmaker of Attorney Vic Rodriguez this March 29, Saturday, 4 to 8 p.m. The Justice for PRRD rally and birthday celebration is a gathering of DDS supporters show our love, solidarity, and support. Ayan sa mga palangga ko sa Vancouver. Andyan si Palangga Sandra na in charge sa book ni Attorney Vic. Thank you, Ga. Okay. Tinkerbell, thank you very much. Okay, thank you so much. Ngayon, mga kababayan, ang sinasabi dito ni Tandang Enrile na, okay, ito ay pananakot. Sanay talaga silang manakot. Dahil ako tinatakot nila, lahat, sas, ako, ang mga vloggers, natakot nila. So ganun pa man, kitang-kita nyo na kung gaano kawalang hiya ang gobyerno ni Bangag. Natatakot sila dito sa zero remittance na ito, mga kababayan. Okay? Kasi mag-feel nila ang impact na ganun kadami ang naninindigan laban sa illegal nilang kidnapping kay Pangulong Duterte. Kasi maaapektuhan talaga to even mga bangko, 'di ba? Mafe-feel nila ito dahil during those days kapag talagang nag-zero remittance, mafe-feel ng mga bangko. Kasi nakikita nila yung in and out ng ay yung pagpasok ng pera ng mga OFW, ng mga dollar earner or mga Filipino abroad. Diba? So, ito yung ayaw makita ng gobyernong Bangag kasi ito ay pagiging palatandaan o magiging patunay na talagang sukang-suka sa kanya ang gobyerno, sukang-suka sa kanya ang mga OFW o ang mga Pilipino dahil sa ginagawa niya. Although, maapektuhan ang mga pamilya, I don't think so. Di kung 1 week lang ang panawagan, edi magdildil muna tayo ng asin. Kasi ako dito sa Netherlands, nagdidildil din ako ng not really asin. Pero, kumbaga matuto muna tayong mamaluktot. Kumbaga equivalent ito sa ibang nagpa-fast, diba? Nagpa-fasting sila. Okay? Nagpa-fasting sila, diba? To show their protest. Diba? Na hindi sila sang-ayon. Okay? No offense dito sa mga sinasabi kong tanda, si Enrile lang exempted lang siya kasi inuugat na yan. Diba? Tinutubuan na ng ugat, ayaw pang gumawa ng tama para sa taong bayan. Kumbaga, magugurgur na lang, lalamunin na lang siya ng lupa sa anytime, diba? Puro papagiganti ang ginagawa sa OFW. Kasi nga, magkakasabwat sila. Ito din ang sentimiento ng Malacanang, mga bangag sa Malacanang. Dahil ayaw nilang tigilan ang mga Duterte at ang taong bayan sa kanilang pananakot. Dahil nga, mga palangga, apektado sila sa larangan ng social media at ang mga tao talaga ay nakikita mong pinagtatawanan si Bangag. At pinagtatawanan si Lisa Tanas dahil ngayon may mga satire post, may mga memes, okay, na lumalabas na parang kabote si Lisa Tanas. At sinasabi nila na ito daw ay fake news. Apektado na daw ang mga bangag dahil sa ginagawa ng mga tao sa social media na nagpapakalat ng fake news. Yung mga meme, yung mga ginagawa ng ating mga talented na mga kababayan na sinusuotan ng diaper si Lisa Tanas, may mga pa-dance-dance yan. Satire po ang tawag dyan. Hindi yan fake news. Yan ay ginagawa yung mga yan para sa entertainment purposes, not as a news. Hindi naman news yan eh. Kasi ang balita, pag sinabi mong news, merong elemento ng what? 5 W's and 1 H. If you talk about journalism style, journalism technique, hindi naman journalist yung mga naggagawa ng memes. So, apektado ang mga bangag. Kasi nga, mga kababayan, nakikita ng taong bayan na papunta na road to perdition. Okay? Na nga, itong gobyerno ni Bangag. Kaya sila apektado ngayon dahil nakikita ng taong bayan ang mga Filipino abroad all over the world, Europa,
Amerika, Asia, nakita nyo, di ba? Apektado sila na nakikita ninyo, not only you, but internationally, nakikita na nagmamahal ang mga Pilipino kay Pangulong Duterte at hindi sang-ayon ang mga Pilipino abroad na si Pangulong Duterte ay kinidnap at ipinagkanulo ng traidor na si Marcos Bangag. Yan ang katotohanan dyan, mga kababayan. So kaya ngayon, naaalarma sila dito sa zero remittance. Wala pong batas na nagbabawal sa mga OFW na magpahinga muna sa pagpapadala. Anyway, nakakapagod naman sa mga OFW ang pagpapadala ng pera, di ba? Wala na natira sa inyo dyan. Buwan-buwan ang sweldo ninyo. Puro resibo na lang sa pagpapadala sa inyong mga mahal sa buhay. Yan ang katotohanan. Yan ang nangyayari sa ating mga OFW. Dahil kung nung ako ay, aking family ay nasa Pilipinas pa, but I'm glad they're here. All of us ay nandito na kami. So, nakatakas na ako sa ganyan. Dahil ang aking mga pamilya ay nagkaroon ng mga trabaho sa Amerika. So, hindi na ako nagpapadala talaga. So, mga tulong-tulong lang, yung mga palangga, pa konti-konti, yung mga random, di ba? But anyway, walang batas para pagbawalan o manawagan kami o magpahinga muna tayo. Hindi ba pwede magpahinga muna? Dahil nakakapagod na magpadala ng pera? Dahil ang mga OFW, linis dito, linis doon, duty here, duty there. Tapos yung pera nila ay napupunta lang doon sa kanilang mga kamag-anak at wala nang naiiwan sa kanila. Kaya sila nga dito nagtipid-tipid ng mga noodles na lang, mga tuyo-tuyo. You know what I mean? Wala pong batas na nagbabawal sa OFW na pag nagpahinga sila o nag-show sila ng protest dahil sa ayaw nila sa ginagawa ng bangag sa pangingidnap, ibabawian mo ng pribileyo na iyon ay inakma sa kanila ng batas. Hindigan na kayong lahat. You have to speak up. Kaya nga galit sila sa akin. Diba? Kaya gusto nila akong, ang sabi ni Santiago, na sanay gumurgor ng tao. Alam ko, sanay kang pumatay ng tao, Santiago. Okay? Huwag mo kong sinisindak-sindak. Lahat kayo mga buwaka ng genimes nyo, huwag niyong sinisindak-sindak ang isang Maharlika. Alam kong gumugurgur ka. Diba? Humahawak ka ng baril, gumugurgur ka ng tao. Kaya kung magsalubong tayo na may hawak ang baril, madali lang sa yung gumurgur na tao. Ako, ni isang tao, lamok lang ang nagurgur ko. Kayo sa Bangag Administration, sanay kayong magpadala ng assassins sa akin at sa iba pa, sanay kayong kumitil ng buhay ng tao. Hindi na yan bago. Now, mga kababayan, so ito tatargetin kayong mga OFW. Pero wag po kayo matakot dito. Hindi ito, pag ginawa nila ito ng Kongreso, which is, obviously, ginagawa naman nila talaga ang pagigipit, then, sabi natin lahat, yung power nila ay hindi naman yan galing sa kanila, galing yan sa inyo. That's why kung nakikita nyo na sobra na, sinisikil na, which yun ang nangyayari ngayon, you have to speak up. Kailangan nyo manditigan. Huwag kayong matakot sa sinasabi nila na tatanggalin ang pribilehiyo ninyo. Dahil pag natakot kayo, panalo na naman ang mga julul. Huwag kayong magpadala. Ipitin nyo muna March 28 to April 4. Kung pwede nga, 1 month. Kung ako nga lang, 1 year para, baka magpahinga naman kayo at magkaroon kayo ng savings. Sabihin nyo lang dun sa mga pamilya nyo sa Pilipinas, magbanat na muna kayo ng buto o pumila na muna kayo dun sa mga ayuda nila. Total, may mga ayuda naman ang mga bangag para bilhin, bilhin ang pagkatao ng mga Pilipino. Di kunyari, tanggapin nyo lang yung pera, pero wag nyo iboto yung kanilang mga kandidato sa Mayo 12. Total, ang sabi di bangag, maalwan ang Pilipinas, bakit pa nga pala kami magpapadala dyan sa Pilipinas, ang mga OFW? Bakit kailangan magpadala ang OFW kung maalwan ang buhay sa Pilipinas? Di you provide. The government will provide. Bakit ang mga OFW magpo-provide? Risko ng gobyerno ang mga tao dyan sa Pilipinas para bigyan ng livelihood program. Bakit umaasa kami kayo sa amin na nasa abroad? Para magbidabidahan.
Ang bangag na administrasyon, dapat ganito ang sagot niyan. Huwag kayong mag-alala, mga pamilya ng OFW. Ang Pangulong Bangag ay bibigyan kayo ng livelihood program. Dito sa lugar na ito, QC, Bicol, or whatever, dito ay mayroong mga opportunities na pwede kayong magtrabaho para hindi na kayo umasa sa inyong mga kamag-anak sa abroad para matuto kayong magbanat ng boto. O diba, di matuwa sa inyo, baka magkaroon ng reversing na ay, okay pala ang gobyerno. Anong kinatatakot nyo? Ibig sabihin, takot sila na makita ng mga bangko, ng mismo ng government na, imagine mo kung tumatanggap, I don't know, let's say for example, 1 billion, example lang naman, let's say for example, 1 billion a day ang tinatanggap ng gobyerno ng Pilipinas from OFW o from Filipino abroad. Imagine mo, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 7 billion. Example lang naman to ha. Hindi ko sinabing factual yan. 7 billion for 1 week ang hindi matanggap ng gobyerno, ramdam nila yan. Ibig sabihin, so powerful our voice. Yun mga palangga. Yun mga kababayan. Kaya sila takot na takot. Yes, Jetro, salog po sa inyo, minamahal kong OFW. Basahin na rin si Jetro. Maganda yung message. I support zero remittance. Ang totoo niyan, natataranta ang mga kawatan sa zero remittance dyan. Kasi sila sumasahod. Tama ka, sir. Jetro. Ken, thank you very much. Karen, thank you. Okay, si Maya. Mia, Pochi. Libre man ang travel tax, mga pinapadala naman para sa pera sa Pilipinas, hindi nagkakasya dahil sa mahal ng bilihin plus minus pa nga kasi nadagdagan ang padala. True. Sabi ni Arlene Sarmiento, wow, thank you Palangga. Ano po email ni Palangga? Sinend sa info. Yung email ko. Okay. I think it's there. Yan o. Maharlika, yan, network@protonmail.com. Okay, mga kababayan. So, tarantang-taranta na sila ngayon. Natatakot sila dito sa impact. Ay, wait. Go Zero Remittance. Ayan. Sabi niya yan. Go Zero Remittance. Alright. Fully support po ako sa zero remittance. Okay. Natataranta sila kasi grabe ang magiging impact nito. Maliban pa sa worldwide protest, tapos worldwide zero remittance, mararamdaman nila ang hagupit ng taong bayan. Iparamdam natin. Okay? Not only that, even ang loto. Kapopost ko lang sa Boljakan natin, mga kababayan, sa ating Boljakan post, Facebook. Ano ang sabi ko dito? Alright? Ang sabi ko sa inyo ay, okay ba? Okay. Ang sabi dito? Okay. Oh, ito si Satanas. Oh, nawala. Akala ko nawala na si Satanas. Sabi ko dito, boycott PCSO Lotto. Panagutin ang polboronic na gobyerno. Isabay nyo to. I don't know kung how frequent no ang tayaan sa Lotto sa Pilipinas. March 28 to April 4. O huwag na kayo tumaya forever. Kasi wala, di ba kayo mananalo dun sa Lotto? Dahil si Lisa Tanas lang, di ba? At si Millionario, di ba? Mismo dun sa greetings na pabarinig natin ulit to. Wanted to wish you a happy 60th. Hi, Mel! Or should I say Millionario? Just wanted to wish you a happy 60th birthday. Ako, senior citizen ka na, ha? Dapat magpapayat ka na to be as sexy as Shay. We love you, Mel. I wish you all the best today and for the next 60th year. Big hug. Happy birthday. Thank you for everything you've done for me, my family, for my husband. Sama-sama tayo babago muli para maging milyonaryo. Oh, nakita nyo? Last year yan. Sama-sama tayong babangon muli para maging milyonaryo. Yan ang bati ni Lisa Tanas at totoo nga, nasama-sama sila naging milyonaryo. Or should I say milyonaryo? Habang kayo ay nagugutom. Kaya sabi ko kanina, nananawagan kami sa lahat ng Pilipino na itigil ang pagtaya sa PCSO Lotto hanggang hindi nila naipaliwanag ang imposibleng 433 winners or jackpot winners noong 2022. At panagutin ang lahat ng anomalya ni Langka Robles at ni Lisa Tanas na nagsama-samang naging milyonaryo.
Saan galing mismo ang sama-samang maging milyonaryo? Sa bunganga ni formalin-inspired Lisa Tanas. Sabi ko pa nga, magsama-sama tayo, walang tataya sa loto hanggang walang linaw at katarungan at pananagutan. Hindi tayo papayag na lokohin, i-boycott ang PCSO ngayon. Dahil hindi naman napupunta sa tama ang inyong mga taya. Diba? Nagsama-sama silang naging milyonaryo. Kasabay ng zero remittance, isabay nyo na rin yan mga kababayan. At sa loto, forever wag kayong tumaya hanggat hindi napapanagot ang mga demonyo dyan sa PCSO at si Lisa Tanas. Yan ang katotohanan. Now, I think kung recent ba yun, tinanong na naman si Bangag na parang sinasabi niya, sir, sinasabi ng reporter, tinanong ng reporter, I think that's, that was latest, can you categorically deny about yung pagpupulboron niya? O, anong sabi niya ulit? Tatawa na naman siya. Hindi daw niya i-dignify yung mga ganong tanong. Mga kababayan, kung hindi ka pulboronic, kung ako tatanungin mo, kung Marley ka, umamin ka nga, can you categorically deny or admit, nagpupulboron ka? Ano sasabihin ko, Jutang Gina, hindi ako nagpupulboron, period. Bakit hindi masagot ni Bangag? Kasi authenticated siya na user ng D. Okay, ng pulburon. Dahil pag niran mo ang sistema ni Bangag, makita mo naman ang manifestation sa ngiwi niya, i-addictus talaga. Ulitin ko, dala-dala ko ang authentication ng forensic expert from California na si Marcos Jr. ay yung video ko na ipinakita sa inyo ay hindi po AI, kundi authenticated na organic or hindi siya deepfake or whatever. Kaya nga galit na galit sa akin ang gobyerno ni Bangag, yung NBI na sinasabi nila apektado sila sa mga fake news na pinapakalat daw natin. Mga kababayan, hindi po fake news ang pinapakalat ni Maharlika. Dahil tina-challenge ko nga si Marcos Jr. Di ba may kapangyarihan siya? Kung fake news, ulit-ulitin ko, yung video na authenticated na sinasabi ko, bakit hindi sila nag-file ng case since July 2024 pa against me to that particular video na sinasabi nila na deepfake para magkasagutan kami, magharapan kami sa korte para mapatunayan ni Bangag na ako ay nagsisinungaling, kailangan nilang mag-present ng kanilang sariling forensic firm, my forensic firm, at yung third party ng i-require ng korte. Okay, well, yung legitimate lang na firm, kumbaga, not firm, ang tawag na agency, o anong tawag mo doon, sa mga forensic experts. Doon kami magbatbakan sa court. Pero hindi gagawin ni Bangag yan. At inahamon ko din si Bangag, si Lisa Tanas, si Teddy Boy Locsin Jr., yung asawa niya si Maria Lourdes Barcelon, na minessage si Lisa Tanas para i-facilitate ang mga dokumento para i-expedite ang mga illegal na dokumento na ginawa nilang legal para ipakidnap ang dalawang bata sa Turkey. I challenge itong mga putang inang ito, yan yung case na i-file nyo sa akin na sinasabi nyong fake news. Para mag-back once and for all, magbabakbakan kami sa korte dahil hindi ko naman sila inuurungan. Ngayon, mga babae, ito yung dahilan kung bakit gagamitin daw nila yung Interpol, ay hunt daw nila ako sa Amerika kung saan man ako, then nagpadala sila ng assassins para dukutin ako and everything. Kasi ito yung sinasabi, fake news pala defamatory pala yung sinasabi ko Bakit hindi sila mag-file ng case? Bakit fabricated crime ang gagawin nila, ang ginagawa nila? Maggawa sila ng mga peking address para maisakatuparan nila yung mga warrant of arrest na yan na pinapakita niyayabang nila against me. Merong batas, okay, na pwede nilang gamitin kung gusto nilang lumaban ng parehas. Pero hindi sila makalaban ng parehas, kaya ang ginagawa nila ngayon, pananakot kay Maharlika over my alindog. Sabi ko nga kay Inday,
nung first time ko siya na-meet kay Vice President Sara, hanggang sa huling haalintog ko, hindi tayo susuko para ilaban ang katotohanan para sa mamamayang Pilipino. No turning back na po. My life from regular bata na makulit, happy-happy lang, nagbago na. At hindi na ako makabalik doon sa buhay na simple lang, na I can, na happy-happy lang. Pero ngayon, dahil tinatarget ako ng mga kalaban, I have to protect myself. Kasi, nasa Europa ako ngayon, they can hire gurgurero. Support po ako sa Zero Remittance. Amy Harlen. Karen Whitmore, Rodora, thank you so much. Yan. Nandiyan pa ba kayo? Nagurgur ako na nasira yung momentum natin, mga palangga. Ayan, back to normal na tayo. Okay, pumasok ang hacker ni Lisa, sabi ni Ronnie Art. So ngayon mga kababayan, so eto ngayon, talagang patuloy na tinatarget. Eto, tinatarget ako, tinatarget yung mga vloggers, tinatarget si Sas naman ngayon. Well, actually, hindi lang yan, I believe hindi lang yung kaso ni Shelo, whatever, ang pagigipit kay Sas. Ito ay para gamitin nila yung mga kaso na yan para mabura kami dito sa YouTube, sa Facebook. Di ba? Kaya sinasabi nilang fake news kami kasi pag nagwagi sila, ipipresent nila yung mga court decision na yan, like kay Sas, to cancel passport ni Sas o kung ano pa man, para matanggal kami sa social media. Kasi our voice is so powerful. Na apektado, it's not because nagatid kami ng fake news. No. Anyway, hindi naman ito news ang binabalita natin sa inyo. Ito ay expose ng kidnapping ni Marcos Jr., ng mga pangawat niya. So ang target talaga nila, patahimikin tayong lahat. Sinisimulan nilang patahimikin yung mga vloggers sa Pilipinas.